Bunso, anong nangyayari sa'yo? Bakit masama ang tingin mo sa akin? Nauuhaw ako, kuya. Kung nauuhaw ka, bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Bigyan mo ka ng dugo. Dugo. Sandali lang kukuha lang ako sa kusina. Hintayin mo lang ako Bilisan mo. Aray ko, ang braso ko. Bunso. Bunso na ba? Tumudugo na. Ayan, ang braso mo. Ito ang gusto ko. Sandali lang, huwag mo ko hilahin. Lalong dumudugo ang braso ko. Ikukuha na lang kita na maiinom mo. Hindi ko na talaga kaya pigilan ang uho ko, kuya. Uray! Ang bawat bata ay dumadaan sa mga yugto ng pag-unlad mula sa kanilang pagkasilang hanggang sa maging ganap na tao. Sa karaniwang kalagayan, ang isang normal na bata nagpapakita ng unti-unting pag-usbong ng pisikal, emosyonal at mental na kakayahan. Simula sa pagkatutong gumapang, magsalita, makipag-ugnayan sa mga tao sa kanyang paligid, ang isang normal na bata ay nagpapakita ng malusog na paglaki at kakayahang makihalubilo sa lipunan. Ang kanyang pag-unlad ay gabay ng kanyang pamilya, kapaligiran at edukasyon na tumutulong upang mabuo ang kanyang pagkatao at kakayahan. Sa kabilang banda, ano naman kayang pagbabago ang maaring maranasan ng isang batang may kakaibang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat? Paano nga kaya ito haharapin ng isang inang hindi handa sa ganitong pagbabago sa kanyang mga anak? Mga kaibigan, atin pong tunghayan ang karugtong na kwento ng mag-inang lumayo para lang mailigtas ang mga anak sa kanilang ama na may lahing aswang. Bunso, wag! Wag! Bunso! Ano? Wag! 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 Ano yun? Diyos ko, bakit ako nagkaroon ng masamang panaginip? Ang mga anak ko, ano kayang ibig nitong ipahiwatig sa akin? Naalala ko bigla ang nakaraan ko. Mama? Magandang umaga, Mama. Kising ka na po ba? Ano pong almusal natin? Ang kambal ko, gising na pala kayo? Opo, Mama. Kanina pa po. Teka nga po, parang balisa kayo. Wala ito, Primo. Medyo may napanaginipan lang akong masama. Pero okay lang ako. Ay, ano pong napanaginipan ninyo? Nakatatakot po ba? Medyo lang, pero tapos na yun. Wala nang dapat na ikatakot. Mama, okay lang po kayo? Uno, ikaw pala. Abay, okay lang naman si Mama. O ano, nagugutom ka na rin ba? Anong gusto mo kainin? Niantok pa po kasi ako eh. Si Kuya po kasi. Mama, magluto ka na po. Gutom na ako eh. O sige, ano bang gusto ninyo para sa agahan? Kahit ano po, Mama. Basta marami po. Gusto po kasing maglaro mamaya. Ako po, Ma. Gusto ko lang po ng karne. O sige, magluluto na lang si Mama ng hotdog at itlog para sa inyo. Para naman hindi na kayo magkaiba ng pagkain ng kuya mo. Pero sana, bunso,
Subukan mo rin ang ibang pagkain, ha? Opo, Mama. Napakalaki talaga ng pagkakaiba ni Uno sa kuya niya. Sana lang, walang masamang ibig sabihin nito. Mama, aayusin ko lang po muna ang mesa natin habang nagluluto po kayo. Sige anak, isama mo na rin itong kapatid mo. Opo, Mama. Si Sonia ay simpleng babaeng na nabiyuda sa kanyang unang asawa. Dahil sa problemang pinansyal na iniwan ng asawa, napilitang pumasok sa isang kasunduan ang maging surrogate mother ng mga bata kapalit ng malaking halaga. Hindi niya inaasahan na muling magtatagpo ang landas ng dati nitong manliligaw na ngayon ay ama ng mga batang kanyang ipinanganak. Tumakas si Sonia sa pangangalaga ng ama ng mga bata dahil sa paglabag sa kontrata at pagkabunyag ng tunay nitong katauhan. Itinago niya sa mga bata ang pagkakakilanlan ng kanilang ama. Nagawa pa nga niyang magsinungaling na patay na ito upang mapangalagaan sila. Hindi na nagtanong kung sino ang kanilang ama. Binuhay ni Sonia ang kambal sa pamamagitan ng paglalako ng kahit anumang pagkain sa mga bahay-bahay. Pinagsusumikapan niyang buhayin ang dalawang bata. Sa kanyang sariling kakayanan, isang hapon habang naglalaro ang magkapatid sa kanilang bakuran, isang kapitbahay nitong bata na walang abog-abog na lumapit sa kanila. Yan, Uno! Ang galing mo talaga sa balo! Uyo, ikaw naman, napapagod na ako sa pagsalon ng mga tiro mo eh. Di ka naman nagpapapalit. Sige, ako naman, palit tayo ng pwesto. Uy, naglalaro yung magkapatid. Ano, masaya na kayo dyan? Uy, manahimik ka dyan. Tahimik kami ritong naglalaro tapos nanggugulo ka. Bakit ba? Totoo naman ang sinasabi ko. Mga wala kayong tatay. Pinulot lang kayo. Pwede ba tigilan mo na kami? Wala kaming alam sa sinasabi mo. Walang alam? Saan kayo galing? Di pinulot. Tanggapin nyo na lang. Pinulot pa rin kayo. Di mo talaga kami titigilan. Halika nga rito. Ipakikita ko sa iyo ang inahanap mo. Si Uno, bigla na lang namula kanyang mga mata. Sandali lang sa pupunta. Tama na, huwag mo siyang patulan. Babae lang yan. Tara na sa loob. Ano? Magagalit ka? Anong gagawin mo? Wala ka namang magagawa. Walang tatay. Alam mo, kahit babae ka, hindi kita urungan. Halika rito. Uno, ano ba? Sabi na huwag mo na siyang papatulan. Hindi ka dapat nag-aaksay ng oras sa mga kagaya niya. Tayo na sa loob ng bahay. Pero hindi ko mapigilan ang inis ko sa kanya. Hindi ka dito. Mga Uno! mata niya. Nakatatakot. Rico, Ano? ano ba? Bitiwan mo ako. Ano? Nasasaktan ako. Uno, kumalma ka lang. Mapapama ka lang pagpapatulan mo siya. Ay, napakalakas ng pagkakahawak niya sa akin. Parang gusto niya akong saktan. Tama na, Uno. Bitawan mo na ako. Tama na, bunso! Ano ba? Bitawan niya na ako. Kuya, Hindi lang pala kayo mga walang tatay. Mga halimaw rin kayo. Diyan na nga kayo. huwag mo na lang pansinin. Kahit ano pang sabihin nila, huwag na lang tayo magpapa-apekto. Ang malaga, magkasama tayo ni Mama. Naiintindihan ko, Kuya. Pero minsan, hindi ko talaga maiwasan eh. Sino nga ba talaga yung tatay natin? Hindi ko masasagot ang tanong mong yan.
Basta ang sabi sa atin ni Mama, patay na daw siya. Kaya, hindi na malawa kung malaman pa natin, di ba? Inis ako, kuya. Kapag naiisip ko na iniwan niya si Mama, di ko alam kung anong gagawin ko. Sakaling makita ko siya. Malabo nang mangyari yun. Patay na siya. Kaya si Mama na lang ang isipin natin. Uno? Primo, nandito na ako. Pumasok na kayo rito sa loob. Opo, Mama. Apo, Mama. Bakit ba pakiramdam ko? Parang may kanina pang sumusunod sa akin. Ay, nito mga nakalipas na araw, nagiging sobra yung kaba ko. Sana lang mali ang kutob ko. Matapos ang kanilang hapunan, nagtungo na ang kambal sa kanilang silid. Nilinis ni Sonia ang kanilang pinagkainan. Dinala sa kusina para mahugasan ang mga pinggan sa kusina. Nakaramdam siya ng malamig na simoy ng gabi na dumampi sa kanyang katawan mula sa bintana. Natigilan siya. Sa kakaibang kabog ng kanyang dibdib, naputol ang nakabibinging katahimikan ng isang malakas na sigaw mula sa silid ng kanyang mga anak. Nagulat si Sonia. Itinigil ang paghugas at agad na tinungo ang silid ng mga bata. Pagpasok niya, nakita niya si Primo. Takot na nakatingin kay Uno. Paglingon niya sa kinatatayuan ni Uno, nakita niya ang nanlilisik nitong mga mata habang nakatayo sa kabilang panig ng silid. Sinubukan niya itong tawagin, ngunit hindi ito tumugon. Dahan-dahang lumapit si Primo kay Uno. Sinubukan itong pigilan ni Sonia. Primo, ano bang nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Mama, si Uno, tingnan mo. Kakaiba ang ikinikilos niya. Bigyan mo ako na maiinom ko. Tumigil ka na. Ano ba kasi hinahanap mo? Kakakain lang natin eh. Gusto ko ikaw. Hindi, atakihin niya ako. Uno, itigil mo na to. Mga anak. Oh, Diyos ko, bakit sila nagkakaganito? Hindi niyo pwedeng saktan ng isa't isa. Hindi ako pagkain. Bitiwan mo ako. Huwag na kayong mag-away. Uno, huwag mong saktan ang kuya mo. Oo, talaga ako eh. Ay, ang braso ko. Ay, napakalakas niya. Pati ako, nagagawa niya rin mampas ng malakas. Tama na sabi. Nasasaktan mo na si Mama. Ayaw mo tumigil ha. Bitiwan mo ako. Talagang ginagalit mo ako ah. Halika nga dito. Si Primo, nabuhat niya ang kapatid niya. Wag! Saan mo siya dadalhin? Primo! Kailangan matigil siya. Dito tayo sa labas. Doon tayo mag-aaway. Nasasaktan ako sa ginagawa mo eh. Huwag mo kong kakalad ka rin. Kakambal kita. Pero hindi ko hayaan pati si Mama madamay dyan sa uhaw mo. Uno? Primo? Tama na. Nakita ko na ito sa panaginip ko. Isa pala yung babala sa akin. Anong gagawin ko? Hindi ako patatalo sa'yo. Pipigilan kita. Hindi mo kaya. Talagang lalabanan mo kuya mo ah. Sabi ng tama na eh. Mga anak,
Itigil niyo na ito! Sinong dumating? Tumigil kayong dalawa. Kuya, sinong... Hindi! Greg! Anong ginagawa mo rito? Kung gusto ninyo magpatay ang dalawa, ako ang harapin ninyo. Huwag niyong idadamay sa away ninyo ang mama ninyo. Sino siya? Ono, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nakakaramdam ng kakaiba? Oo, kuya. Hindi na. Ma, ayos na po si Uno. Sino po siya, Mama? Ang mabuti pa, bumalik na kayo sa kwarto. Bilisan ninyo. Pero ma, hindi niya pa po sinasagot ang tanong ko. Ang sabi ko, bumalik kayo sa kwarto ninyo. Hindi mo ba narinig ang sabi ni Mama? Bumalik na tayo sa kwarto natin. Oo, kuya. Apo, pabalik na po kami. Teka lang, Sonia. Anong ginagawa mo rito? Paano mo kami nahanap? Sila ba ang mga anak ko? Mga anak ko lang sila. Wala kang karapatang angkinin ng mga bata. Sonia, alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero wag mo namang ipagkait sa akin ang makilala nila ako. Mula nang iwan kong bilang yon, pinangako ko sa sarili ko na hindi sila magkakaroon pa ng kahit anong kaugnayan pa sa'yo. Kaya umalis ka na sa pamamahay ko. Ngayon, Tin! Sonia, mahalaga ang kaligtasan ng mga anak natin. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Craig, ayokong lumaki ang mga bata na tulad mo. Isa kang aswang. At hindi ko matatanggap na lumaki silang aswang na katulad mo. Alam kong hindi mo maiaalis ang galit mo sa akin nang ganun-ganun na lang. Pero kailangan kong masigurado ang kaligtasan ng mga bata. Ako lamang ang makatutulong sa kanila ngayon. Hindi magiging madali para sa'yo ang palakihin ang mga bata. Wala kang alam sa mga katulad namin. Hindi. Ayoko. Hindi ka nila pwedeng makita pa. Lalo lang silang maguguluhan. Kailangan magtiwala ka sa akin, Sonia. Gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Mapang-api ang mundong ito at hindi nila kakayanin pang mabuhay ng normal. Oras na malaman nila ang katotohanan tungkol sa kanilang pagkatao. Ang nangyari kanina, walang kaugnayan sa pagiging aswang mo. Masama lang ang pakiramdam nila. At doktor ang kailangan nila, hindi ikaw. Iwanan mo na kami. Umalis ka na! Sonia, makinig ka sa akin. Ngayon ako higit na kailangan ng mga anak ko, ng anak natin. Dahil kung hindi maganda ang mangyayari sa kanila. Ako na ama nila ang siyang tanging makatutulong sa kanila. Wala namang nagawa si Greg sa tinura ni Sonia sa kanya. Umalis itong masama ang loob dahil sa pagtanggi nito sa tulong na iniaalok niya para sa mga bata. Hindi siya talaga galit kay Greg. Hindi niya lang kayang tanggapin ang katotohanan na may malaking kaugnayan rin ang mga bata sa kanya. Dugo pa rin ng aswang ang nananalaytay sa kanilang mga ugat. Natatakot siyang dumating ang panahon na hindi na siya kailanganin ng mga ito. Lalo na't wala siyang alam sa mga bagay na may kaugnayan sa pagiging aswang ng kanyang kambal. Tinungo ni Sonia ang kambal sa kanilang mga silid. Kitang-kita niya ang mga mata nito. Ang napakaraming katanungan
Sino nga ba ang estrangherong biglang dumating? Sinubukang mag-usisa ni Premo sa kanya. Pero hindi ito umimik. Sinabihan na lamang ang mga bata. Nakalimutan na lang nila ang nangyari ng gabing yun. Kinaumagahan, maagang umalis si Sonia para mailako ang mga niluto niyang paninda sa bayan. At muli na namang naiwan sa bahay ang magkapatid. Binilinan silang manatili na lamang sa kanyang tahanan, pero sadyang mainipin ang mga bata. Kaya lumabas sila sa kanilang tahanan at naglakad-lakad sa di kalayuan. Bakit mo ba ako niyaya rito sa may kakahuyan? Hindi ko alam, kuya. Basta gusto ko lang maglakad-lakad at makarating tayo rito. Pakiramdam ko kasi may panganib. Kung ganun, bakit pa tayo nandito? Magagalit si mama sa atin sa ginagawa mo eh. Tulungan niyo ako! Si Neng yun. Anong ginagawa niya rito sa kakauyan? Sabi ko na nga ba may panganib eh. Tara, hanapin natin siya. Baka kung anong mangyari sa kanya. Ano? Matapos niya tayong lait-laitin at asarin. Ayoko nga. Ano ba? Nasa panganib ang buhay niya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Kung gusto mo siyang tulungan, gawin mo. Dito lang ako. Ay, bahala ka nga. Hindi ko na kayang igalawang pa ako. Ang lobo, papalapit na siya. Parang susunggaban niya na ako ng oras na gumalaw ako. Anong gagawin ko? Lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit! Nakikita mo ba itong hawak ko? Hampasin kita dito! Bakit hindi siya natinag? Ayun na siya! Tulong! Tulong! Bitiwan mo siya! Pimo? Tumayo ka na riyan. Ano pang hinihintay mo? Pero masakit ang paa ko. Hindi ko kayang tumayo. Kung gusto mo pa mabuhay, kumilos ka na. Pipigilan ko ang lobong ito. Kaya mo ba talaga yan? Huwag ka ng maraming tanong. Kumilos ka na. Sana makalayo na ako sa kanila. At ikaw, mabangis na lobo. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Pilipitin ko yung leg mo. O bibigyan kita ng pagkakataon para tumakas. Anong nangyayari? Bakit parang biglang natutuwag ang lobo? Hindi siya kumikilos. Nakatingin lang siya kay Primo. Ang mga mata niya parang nag-aapoy sa galit. Alis na sabi! Ayan, umalis na. Huwag kang lalapit sa akin. Lumayo ka. Tara, ano ba sinasabi mo? Tinulungan na nga kita. Bakit ka pa nagkakaganyan? Kuya, nakita kayo yung lobo. Kumaripas siya ng takbo. Ikaw? Nandito ka rin? Sinasabi ko na nga ba? Kagagawin mo ang pag-atake sa akin ng hayop na yun. Ano? Ning, imposible yan sinasabi mo. Walang kinalaman si Uno roon. Sinungaling. Nagkataon lang ba ang pagpunta niyo rito? Hindi ba ginagantihan niyo ako? Mga halimaw talaga kayo. Salot! Sumusobra ka na. Hindi tama yung sinasabi mo. Huwag na kayong magkaila.
Kitang-kita ko ang mga mata ninyo kung paano ito nanlilisik sa galit. Halimaw, salot, o di kaya aswang. Sama mo! Tinulungan ka na nga! Tapos, kanyan pa sasabihin mo! Mananagot kayo sa ginawa niyo sa akin. Pagbabayaran niyo to, isusumbong ko kayo. Teka, Neng! Sandali lang! Neng! Kaya, hayaan mo na siya. Hindi makinig sa atin yun eh. Ay sama ng ugali ng babae yun. Kinakabahan ako, Uno. Baka kung anong gawin ni Neng. Lalo na't may nakita ata siya sa atin na kakaiba. Hindi naman natin siya mapipigilan eh. Sabihin niya man sa iba kung anong nakita niya. Bahala na siya. Pero bigla ako nag-alala para kay Mama. Di mo na dapat isipin kung ano-ano. Kung bakit tayo nagkakaganito. Oo, nagugulan talaga ako. Tataka ako sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa atin ngayon. May hinala ako. Yung lalaki yung nagpunta sa bahay sa atin nung nakaraan. Baka may alam siya. Ay, alala ko nga. Parang may alam talaga siya. Alam mo, kuya ka. May naramdaman din akong kakaiba sa kanya. Nahiya lang ako. Natakot lang akong lumapit. Kasi di natin siya kilala. Tagaktak naman ang pawis ni Sonia habang nagmamadaling maglakad pa uwi. May kakaibang bigat sa kanyang pakiramdam mula pa kaninang umaga. Hindi niya tuloy matukoy kung bakit. Pero tila may nagbabadya sa kanya na may hindi magandang mangyayari. Pagod siya mula sa trabaho, ngunit mas nag-aalala siya sa mga naiwan niyang anak na sina Uno at Primo. Bumilis ang kanyang mga hakbang habang papalapit siya sa kanilang tahanan. Nang makita ang bahay sa di kalayuan, biglang sumikip ang kanyang dibdib. Makapal na ang itim na usok na pumapailan lang sa kalangitan. Ang kulay kahel na apoy na kumakalat mula sa bubungan ng kanilang bahay. Tila isang halimaw na sumira sa bawat kahoy at dingding. Tumigil si Sonia sa kanyang pagtakbo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang napapalitan ng takot ang kanyang isip. Hindi! Hindi! Oh, Diyos ko! Hindi! Hingal na nanginginig ang boses habang tumatakbo papalapit sa nasusunog nilang bahay. Uno! Primo! Nasaan kayo? Mga anak! Walang sumasagot. Ang mga alingaw-ngaw ng kanyang mga hiyaw ay natabunan ng malakas na pagsiklab ng apoy kasama ang tunog ng mga sumabog na kahoy at ang lagaslas lang nag-aapoy ng mga pader. Napahawak si Sonia sa kanyang dibdib, nagbabadyang mawala ng malay. Pakiramdam niya, binabalutan siya ng malamig na takot at pangamba. Nagmamadaling lumapit at sinusubukang pasukin ang nasusunog na bahay. Uno! Primo, lumabas kayo! Nasaan kayo? Uno! Primo! Napansin ng ilang mga kapitbahay ang kaguluhan
Ang ilan ay nagtipon-tipon, nangialam sa sunog, habang ang iba naman ay nagmamasid mula sa malayo. Mga galit ang titig at nakatuon kay Sonia. Ang bulong-bulungan ay nagsimula ng kumalat at ang ilan sa mga tao ay nagsimulang magpakita ng pagkamuhi sa kanila. Ay, nako, yan na nga ang kahihinatnan ng kanilang pamilya. Ay, sabi ko na noon pa, iba talaga sila. At ang sabi nila, may sumpa ang mga iyon. Ay, nako. Hindi dapat sila nanirahan dito sa atin. Yan ang mga tingin ko dyan. Sa gitna ng kanilang mga galit at bulong-bulungan, hindi na nakinig pa si Sonia. Wala siyang ibang iniisip kundi makuha ang kanyang mga anak. Luhang-luha siya habang patuloy na naglulupasay sa harap ng pintuan at sinusubukang itulak, ngunit nababalot na ng apoy ang pasukan ng bahay. Oh no! Primo, lumabas na kayo! Oh, Diyos ko! Tulungan niyo ako! Iligtas niyo ang mga anak ko! Primo! Oh no! Pinigilan siya ng ilang mga tao mula sa pagpasok sa loob ng nag-aapoy na bahay. Ngunit hindi siya mapakali. Nilalabanan ang mga kamay na pumipigil sa kanya. Nagtatangkang sumuong sa apoy kahit natutunaw na ang mga dingding sa init. Wala nang pakialam si Sonia sa kanyang kaligtasan. Ang nasa isip na lamang niya ang kanyang kambal. Ano? Primo! Sana kayo! Lumabas na kayo, mga anak ko! Oh, tingnan niyo siya! Sinasabi ko na nga ba mga aswang sila? Kaya nasunog ang bahay nila, pinarurusahan sila ng Diyos! Ay, nako, oo nga, ang daming nangyari sa bayan natin mula nang dumating yung mga yan. Ay, hindi na ako manghugulat kung sila nga ang sanhi ng lahat ng ito. Oh! Tama! Lumala ang galit ng mga tao. Imbis na tulungan si Sonia, ang iba ay nagsimula ng magalit sa pamilya niya. May ilan pang mga tao na tila gustong itapoy si Sonia palayo. Ngunit may ilan naman na nagdanais tumulong. Hoy! Magpakatao naman kayo! Mga batang nasa loob ng bahay! Tumawag na kayo ng bumbero! Hoy, paano kung totoong sinasabi nila ng mga aswang ang pamilya ni Sonia? Tama! May sinakta na yan! Ay, Yung nako, anak oo nga. ng kaibigan ko! Hayaan na yan! Hindi na inalintanan ni Sonia ang sinasabi nila. Siya ay nakaluhod sa lupa, patuloy na humihiyaw at tinatawag ang pangalan ng kanyang kambal. Pilit na ipinapanalangin na ligtas sila. Patuloy ang kanyang hiyaw, ngunit tila wala siyang boses na mailabas. Ang apoy ay patuloy na nanunuot sa mga dingding ng bahay. Parang ito'y isang nilalang na lumubog ng kamatayan sa bawat bahagi ng kanilang tahanan. Ay, Diyos ko! Huwag niyo pong kunin ang mga anak ko. Hindi ko kayang mawala sila sa akin. Ang mga anak ko! Bigla na lang may dumating na batang lalaki, hingal na hingal at pawis na pawisan. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang kambal. Sina Uno at Primo, puno ng alikabok at takot, ngunit ligtas. Ma! Nandito po kami! Ma! Ay, Diyos ko! Mama! Diyos ko! Ano ba nangyari? Salamat! Salamat at ligtas kayo! Ang akala ko mga anak! Ma! Huwag ka na po umiyak! Safe na po kami! Andito na po kami! Mga salot! Mga aswang! Sila yung may kagagawan kaya napili ako. Puti nga sa kanila.
Mabuti nga! Nasunog ang bahay nila! Sinaktan nila ang anak ko! Hindi sila nararapat na manatili pa sa baryo natin! Ang dapat sa inyo, batuhin ng ganito. Tama na! Itigil niyo ng pambabato niyo sa amin! Nasunog na nga bahay namin eh! Mga wala kayo awa! Mga anak ko, hayaan nyo na sila. Magtago na lang kayo sa akin. Masasaktan lang nila kayo. Sige na, magtago kayo. Mga salot! Mga aswang! Ma, ano bang kasalanan natin? Bakit nila tayo kinakalito? Bakit nila sinunog yung bahay natin? At sama pa ng tingin nila sa atin. Kahit nawala na tayo ng bahay. Shh! Mga anak, huwag nyo na silang pakinggan. Hindi kayo mga halimaw. Hindi kayo mga aswang. Lisanin nyo na ang aming lugar para wala nang salot sa aming baryo! Mga salot! Mga aswang! Umalis na kayo rito! Tama na! Itigil nyo na ito! Wala kayong karapatang husgahan sila! Mga duwag kayo! Pinapatulan nyo ang walang kalaban-laban! Sino ka ba? Anong karapatan mong pigilan kami? Kung pinagtatanggol mo ang mga halimaw na ito, malamang isa ka rin sa kanila! Wala kayong alam! Lubayan nyo ang pamilya ko! Pamilya? Mama? Greg, ano bang pinagsasasabi mo? Madadamay ka lang sa gulo namin. Umalis ka na! Sonia, hindi kayo dapat tinatrato ng ganito. Pamilya ko kayo. Hindi ko hahayaang masaktan pa kayo ng mga tao na ito. Pamilya ng mga aswang! Idamay silang lahat! Batuhin sila! Batuhin! Paulanin ng bato yan! Aray, mama, nasasaktan po ako! Mama! Alikod ko! Tigilan niyo na to! Maawa kayo sa mga anak ko! Huwag niyo silang saktan! Huwag niyo silang tigilan! Papabatuhin! Tama na! Tama na! Sinaktan nyo ang pamilya ko! Wah! Tingnan niyo yung lalaki! Nagbabago siya ng anyo! Hindi ako makapaniwala! May pamilya ng aswang sa ating bayan! Ay! Ako! Hindi rin kami makapaniwala! Balikan mo na! Lubayan nyo ang pamilya ko! Papa! Tumakas na tayo! Papatayin nila tayo! Halika na! Dali! Tumakas na kayo! Tumakbo na tayo! Balikan na tayo! Balikan na tayo rito! Ay, Diyos ko! Ano nang mangyayaring sa amin ng mga anak ko? Nakita ng mga tao ang nakakikilabot na pagbabagong anyo ni Greg sa harapan nila. Binalot ng takot ang buong bayan, pero mas nanaig ang matinding galit. Tumindi pa ang mga sigawan. Paninisi at puot ang kanilang nararamdaman para sa pamilya ni Sonia at sa kambal, maging kay Greg, na sinusubukang ipagtabuyan ang lahat para tigilan nila ang pangaaping ginagawa sa kanyang mag-ina. Lumabas ang katotohanan. Isa silang pamilya ng aswang. Sa mata ng lahat, wala nang puwang ang pamilya ni Sonia sa bayan. Winasak nila ang lahat ng bagay na naipundar ni Sonia. Ang kambal, wala na ring nagawa kundi ang maghalukip-kip na lamang ng kanilang mga braso. Isa-isa nang nag-alisan ang mga tao. Iniwan nila ang mag-ina sa gitna ng abo at wasak nilang tahanan. Mga anak, ayos lang ba kayo? May masakit ba sa inyo? Nasugatan ba kayo? Ayos lang po kami, ma.
konting gasgas lang naman po ito. Mas nag-aalala po kami sa inyo. Ikaw po yung sumalo ng lahat ng ibinabato sa amin. Pakiramdaman niyo pong likuran niyo. May sugat po kayo, Ma. Huwag niyo na akong intindihin. Ang importante, wala kayong natamong sugat. Bakit nila ginagawa sa atin to? Wala ba silang awa? Kung ituring nila tayo, parang hindi tayo tama. Hindi totoo yan. Wala silang karapatang husgahan kayo. Hindi nababatay sa katauhan ninyo ang lahat ng sasabihin ng ibang tao. Hindi kayo ganon. Lagi niyong tatandaan yan, ha? Sonia! Ano bang ginagawa mo rito? Bakit bumalik ka pa? Mama, sino po ba siya? Oo nga po, Mama. Sabihin niyo na po sa amin. Sino po siya? Mga bata, pwede ba wag niyo munang sabayan ang init ng ulo ko? Naguguluhan na ako. Hindi ko na alam kung paano magsisimulang muli. Sonia, nandito ako. Hindi mo man sabihin sa akin ang lahat. Pero alam ko, kailangan mo ko. Isa ka pa! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Dahil sa'yo, nararanasan ko to. Dahil sa'yo, nahihirapan ng mga bata. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng lahat ng galit mo. Mabutit alam mo, dahil nandito ako sa sitwasyon kong ito, dahil na rin sa'yo. Sonia. Masaya ka na? Ito ang gusto mo para sa mga bata? At talagang ipinakita mo pa sa ibang tao ang tunay mong katauhan. Paano na kami ngayon, ha? Kasalanan ko. Inaamin ko nagkasala ako. Ginawa ko lang ang lahat para iligtas kayo. Kung inabot ko lang kayo kaagad, baka napigilan ko ang pagsunog nila sa bahay mo. Kung hindi ako nakarating kaagad, baka mas masahol pa ang nangyari sa inyo. Mas maatim kong malaman nila ang pagkatao ko kesa ang mapahamak kayo. Iligtas? Iligtas ba sa'yo na mawalan kami ng matutuluyan? At ipagtabuyang kaming mag-iina sa aming tahanan? Tahimik na kaming namumuhay. Pero dahil sa'yo, ganito nang nangyayari sa amin. Dahil sa pagpapakita mo, nagulo na ang matahimik na buhay naming mag-iina. At dahil sa'yo, may sumpang nakakabit sa katauhan ng kambal ko. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito, Greg! Ma, tama na po. Ang mga sugat mo, lalong tumutugo habang umiiyak kayo. Kung sino ka man po, umalis ka na. Ayaw namin makita nasasaktan ng mama namin. Hindi ka namin tatanggapin dito. Oras na mapahamak ang mama namin dahil sa inyo. Hindi niyo ba gustong makilala kung Greg, ano sino ba? ang ama? Umalis ka na. Huwag mong lituhin ang mga bata. May karapatan ang mga batang malaman ang totoo. Huwag mong ipagkait sa kanila yun. Ano po ibig niyong sabihin? Nagugulan po kami. Ikaw ba talaga yung tatay namin? Hindi totoo. Patay ang tatay namin. Mga anak, huwag niyo siyang intindihin. Wala siyang kaugnayan sa atin. Ma, gusto naming malaman yung totoo. Huwag niyo na ipagkait sa amin.
Kaya nga ba, nagiging ganitong ang kalagayan natin? Dahil nagsisinungaling kayo sa amin, Ma. Hanggang kailan niyo po sasabihin sa amin yung totoo? Para Primo. makilala namin siya. Uno, Pakinggan mo ang mga anak mo. Dahil sa ganitong mga sitwasyon, sila ang mas nasasaktan. Hindi tayong mga magulang nila. Isipin mo na lang kung anong mabuti para sa mga bata. Hindi ang pansarili mong mga dahilan. oo. Siya nga. Pero hindi ako sigurado. Anong hindi sigurado? Baka lang nakakalimutan mo ang ginawa mong kasalanan sa akin. Ang paglilihim mo noon na nabuntis na ako. Kailangan pa ba nating balikan ang mga nakaraan? Oo naman. Hanggat hindi ko nasisiguro ang lahat, hindi ko basta-basta ipagkakatiwala sa iyong mga bata at ipakilala ka bilang kanilang ama. Sige. Pumapayag na ako. Pero sa isang kondisyon. Sasama kayo sa akin sa bahay ko. At pansamantala kayong titira sa akin. Hindi ko maaatim na umalis. Ganito ang kalagayan ninyo. Ma, pumayag ka na po. Oo nga po, Ma. Delikado po kung mananatili tayo rito sa labas. May magkagawa pa ba ako? Wala na tayong mauuwian. Talaga, Sonia? Pumapayag ka na sumama kayo sa akin. Salamat. Salamat, Sonia. Mama? Greg, ano ba? Huwag mo kong yakapin. Tara na nga, Kuya. Hayaan na muna natin silang magyakapan. Iwanan na natin sila. Greg, ang mga bata nakakahiya. Ano ba? Pasensya ka na. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko sa tuwa. Salamat. Salamat, Sonia. Dahil alam ko, mapapabuti ang kalagayan ninyo. Salamat sa desisyon mo na pagsama sa akin. Wala nang nagawa si Sonia kundi magpatianod na lamang sa sitwasyon. Kitang-kita niya ang dalawang bata. Nalabis ang kinang ng kanilang mga mata. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan nila ang kalinga ng isang ama. Bigla siyang nakonsensya. Ilang taon niya rin kasing ipinagkait sa mga anak niya ang katotohanang buhay pa ang kanilang ama. Kung sana noon pa, kung sana hindi kakaiba ang mga bata, siguro hindi nila mararanasan ang pang-aalipusta ng ibang tao. Pagpasok pa lang ng bahay na yun, biglang nag-flashback ang lahat. Yung panahon na siya lamang ang nagdadalang tao. Wala pa ring pinagbago ang itsura ng buong bahay. Pero may napansin siya. Ang larawan noon ng isang babae na nakasabit papunta sa malaking silid ni Greg ay wala na. Napaisip siya kung bakit wala na ang larawang yun. Nasaan na kaya ito ngayon? Gusto niya mang itanong pero hindi niya magawa. Agad na nakatulog ang mga bata sa kanilang sariling mga silid habang siya naman ay nag-iisang nakatunghay sa veranda na noon ay madalas niyang tambayan noong nagbubuntis pa lamang siya. Inaalala niya kung ano nga ba ang susunod na mangyayari sa kanilang mag-iina. Sonia,
Gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Greg, gusto kong malaman. Ano ba talagang binabalak mo? At bakit pinilit mo kung isama kami ng mga bata? Wala naman. Natural lang naman siguro na mag-alala ako para sa kanila. Mga anak ko sila, Sonia. Bakit kung magtanong ka sa akin ng ganyan, parang iniisip mo na may masama akong balak sa mga bata? Hindi nga ba? Kung may binabalak ka mang masama para sa mga bata, ngayon pa lang, binabalaan na kita. Ako ang makakalaban mo. Hindi ka pa rin nagbabago. Paranoid ka pa rin. Hindi ko magagawa yun sa mga anak natin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo sila anak? Pag-aawayan ba natin ito, Sonia? Hindi pa ba sapat ang basehan ng pagiging kaiba ng mga bata, Sonia? Ako ang ama nila. Ang pagbubuntis ko noon ay may bahid ng kasinungalingan. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ganito ako. Kung bakit ganito ako mag-alala sa kanila. Hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan na katulad mo sila. Hindi mga aswang ang mga anak ko. Normal silang mga tao. Ano bang dapat kong gawin para matigil ang pagdududa mo? Gusto kong magsagawa ng paternity test sa mga bata. Ano? Hindi maaari yun. Pero bakit? Yun lang ang tanging paraan para makasigurado ako na anak mo nga ang kambal o hindi. Para sa mga katulad kong aswang, hindi pare-pareho at totoo ang mga resultang yan. Lalo lamang tayong lilituhin yan. Natatakot ka bang malaman ang katotohanan? Na hindi talaga sila galing sa'yo? Paulit-ulit ka na lang, Sonia. Masaya sana ako kanina, pero ngayon, nagbabago ang nararamdaman ko at naiirita na ako. Hindi tayo magkasundo. Hindi talaga tayo magkakasundo hanggat hindi ka pumapayag sa gusto ko. Kayo talaga mga babae. Napakahirap niyong intindihin. Sige na! Pumapayag na ako. Magsasagawa tayo ng paternity test. Pero sa isang kondisyon. Ano naman yun? Ang DNA ay maaaring magpakita ng mga pagkakaiba o mutation. Kung saan ang mga sample na kinukuha mula sa mga bata, maaaring magbigay ng magkasalungat na resulta hanggat hindi pa natin tuluyang nakikita ang buong pagbabagong anyo nila. Dito sila mananatili sa akin. Hindi mo kakayaning pangalagaan ang kanilang pagbabagong anyo kung lalayo sila sa poder ko. Parang sinabi mo na rin na manatili pa rin kami rito. Kahit na magkasalungat ang resulta ng test na gagawin natin. Pagbibigyan na kita sa gusto mo. Magsasagawa tayo ng paternity test kung yan yung gusto mo. Kaya lang, dapat mo ring malaman ang katotohanan na ang kanilang nararanasang pagbabago ng anyo dahil tinataglay nila ang dugong meron ako. Hindi ba't patas naman ang kondisyon ko sa nais mo? Nakakainis ka talaga, Greg. Lagi na lang ikaw ang nasusunod. Hindi ko na talaga kayang manatili pang muli sa piling mo. Ay, babae ka talaga. Bakit ka ba kasi nagkakaganyan, Sonia? Ano bang ikinatatakot mo sa pananatili sa poder ko? Isipin mo na lang sana kung anong makabubuti sa mga bata. Ay, dapat sinabi ko na lang yan sa'yo. Kaya lang hindi mo naman maiintindihan. Bahala ka na nga. Dalawang araw ang nakalipas. Naganap ang paternity test na kanilang napag-usapan. Pero bago pa man lumabas ang resulta, naganap ang isang hindi nila inaasahang pangyayari. Dahil sa kakaibang mutation ng dugong taglay ng kambal, nagpakita ng biglang pagbabago ang mga bata. Malakas ang sigaw na kanilang narinig mula sa loob ng silid ng kambal. Agad nila itong tinungo
at bumungad sa kanila ang nakagugulat na anyo ng kambal. Higit pa ito sa inaasahan ni Greg at ni Sonia. Greg, anong ingay yun? Sa silid ng mga bata. Ang kabal. Baka nakararamdam sila ng kakaiba sa kanilang katawan. Bakit ganito yung pakiramdam ko? Parang sakit ng katawan ko. Napapalat yung kalamnan ko. At ang nagbabako sa akal ko. Hindi ko rin alam, Uno. Ako rin, may kakaibang nananakit sa aking katawan. Mga anak, nandito na si Mama, ha? Anong problema? Uno, Primo. O Diyos ko, ang mga bata, anong nangyayari sa kanila? Sonia, ibang nila lang yan. Bakit ganito? Paano nangyari yun? Anong ibig mong sabihin? May pagkakaibang uri ng aswang ang kambal ko? Imposible itong mangyari. Paano naging iba si Uno? Sigbi ng kanyang anyo. Anong pinagawa ni Vivian sa doktor na tumingin kay Sonia? Nauuwaw ako! Uno! Huwag kang lalapit sa mama mo! Masasaktan mo siya! Greg, si Primo bigla siyang nawala. Hindi ko na siya makita. Si Uno lang ang nandito. Hindi ko alam. Malamang nagpalit na rin siya ng anyo. Baka nandyan na sa kung saan. Huwag mo na muna siyang intindihin, Sonia. Ang bunso mo, mas malakas ang dugong meron siya. Ano? Dito ka lang sa likuran ko. Pipigilan ko ang pag-atake niya. Uno, anak, kung ano man ang pumapaibabaw sa'yo, pigilan mo. Baka masaktan mo rin ang sarili mo. Walang magagawa ang pakiusap mo. Hindi mo siya makokontrol. Hindi niya rin kaya makontrol ang sarili niya. Nasaan ka na ba, anak? Sariwan tugo! Bigyan niyo ako ng sariwan tugo! Bigyan mo ako ng sariwan tugo mo! Balikat ko! Bitiwan mo! Nakawala siya sa akin! Greg, ang balikat mo tumutugo na. Ay, Diyos ko, tulungan niyo kami. Iligtas niyo ang mga anak ko. Nakakainis. Ayoko magbago ng anyo. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko na masaktan si Uno. Ang lahi ko may matinding galit sa mga katulad ng tugo ni Uno. Sariwan tugo! Uno, anak! Tama na! Wala akong Tama na, pakialam! anak! Basat na uwa ako! Malakas na siya sa edad niya. Lalo siyang lalakas. Oras na mahasa ang kanyang abilidad. Yan pa talaga ang nasasabi mo sa ganitong pagkakataon. Greg, sugatan ka na! Ubusin ko ang dugo mo! Layuan mo sila! Inaga mo sa akin ang pagkain ko! Primo, anak! Si Primo ang katulad ko. At mukhang nakakaya niyang kontrolin ang sarili niya. Umalis ka riyan! Hindi ka kailangan ka! Kakambal kita, Uno! Pero hindi ako papayag! Nasaktan mo si Mama at si Papa! Mga anak, pakiusap. Huwag niyong sasaktan ang isa't isa. Greg, ano pa bang ginagawa mo? Bakit natutulala ka riyan?
Naguguluhan ako. Bakit nagkaganito ang mga anak ko? Yeah! Wala ka na sa katinuan. Itigil mo na ang pag-atake sa mga magulang natin. Hindi mo ka mapipigilan. Ikaw na lang kaya ipapalit ko sa kanila. Greg, ano ba? Tutunganga ka na lang dyan. Nakakainis ka talaga. Kung wala kang gagawin, ako mismo ang gagawa ng paraan. Oh, Diyos ko. Ikaw ngayon magiging kalakasan ko sa mga pinagdadaanan ng pamilya ko. Diyos ko. Hindi ito ang oras para maguluhan ako. Nanganganib ang kambal ko. Kailangan ko sila mapigilan. Hindi ako pwedeng pagpadaig sa pagdududang nararamdaman ko. Nalamig na ako sa dugo. Nagugutom na ako. Hindi ko maintindihan. Oh no. Ano ko? Sumasakit! Buong katawan ko rin! Mga anak, anong nangyayari? Bumabalik na sila sa dati nilang anyo. Panginoon, ikaw ang aking lakas na pag-asa. Inilalapit ko sa iyo ang mga anak ko. Iligtas mo sila mula sa sumpa ng pagiging aswang. Gabayan mo sila palayo sa dilim. Punuin mo ang kanilang puso ng iyong liwanag. At itaboy ang anumang kasamaan na nagtatangkang sirain sila. Kuya. Bunso. Mama. Papa. Paano? Nanghihina po kami. Sonia, anong ginagawa niya? Sa iyong mga kamay ko ipinagkakatiwala ang inyong kapangyarihan. Alam kong kami maliligtas. Amen. Naginoon ko ang mga anak ko. Ligtas na sila. Greg, kumot, dali! Nasira ang kanilang mga suot na damit. Bilisan mo! Oo na. Eto na. Anong sinambit mo kanina? Na biglang nagpakalma sa mga bata. Ang kapangyarihan ng panalangin sa Diyos, Craig. Higit yung makapangyarihan kaysa sa kalakasan ng iyong taglay na may tugong aswang. Nagawa mo silang pigilan. Hindi ako basta tutunganga lang at aasa sa iyo, Greg. Aaminin ko, hindi ako tulad ng uri ng dugong merong kayo na kayang makipaglaban sa pamamagitan ng lakas ng inyong mga katauhan. Pero may Diyos ako na mas makapangyarihan sa kahit anumang uri ng kadiliman. Kaya nga ba ayokong basta ipagkatiwala sa iyong mga bata? Dahil darating ang panahon, hindi mo rin kakayanin na pigilan sila. Ako pa rin ang kanilang ina, Craig. Ako ang mas nakakaalam kung anong makabubuti sa kanila. Sonia. Natulala si Greg sa sinabi ni Sonia. Totoo ngang higit siyang kailangan ng kanyang mga anak. Napahiya tuloy siya. Nawala ng saysay ang katauhan niyang taglay. Lumipas ang 8 araw. Lumabas na ang resulta ng test. Agad niya itong binasa. At base sa resulta, hindi nga nagmatch ang dugo ng bata sa kanya. Pero malamang na may taglay pa rin silang kakayanan katulad ng sa kanya na siyang naging dahilan niya para kahit papano mapangalagaan ang mga bata.
Hindi niya rin kakayaning mawalay pa sa mga bata, lalo pat may mga bagay pa rin siyang nais malaman. Magkaibang katauhan ang tinataglay ng kambal. Ang pagtuklas ng ginawa ni Vivian noong una ang siyang magbibigay ng linaw sa lahat ng kanyang mga katanungan. Hindi niya tiyak kung ano ang naging reaksyon ni Sonia sa resulta, pero tulad nga ng napag-usapan, mananatili sila sa puter ni Greg habang wala naman silang permanenteng matutuluyan. At para na rin magkaroon ng maayos na pamumuhay ang mga bata, malayo sa pang-aalipusta ng mga tao, at higit sa lahat, makapamuhay sila ng tahimik at buo ang kanilang pamilya, na wala ring kasiguruhan kung saan hahantong ang pagsasamahan nila Greg at Sonia. Shout out time. Sa lahat po ng mga nag-comment sa ating pong latest upload na Aswang na Natakot sa Manyakes Part 10, kami po ay buong pusong nagpapasalamat kina Ma'am Rachel Sonio, Elimer Mancela, Orba Kwapa. Good morning, Dark Shadow. Ang ganda po ng kwento. Hindi po nakakainis. Araw-araw po akong nakikinig sa mga kwento mo. Mike GTV, John TV, Patricia May Masina, Raylan Natividad, Shirley Norlani, Josie Tubalon, Laurente Omalpung, Kalel Kend, B Vlogs, Eric Cataluna, Mark Anthony Momon. Thank you po, Dark Shadow. Nia Berdadino, shoutout po, Dark Shadow. Pa-shoutout po, Dark Shadow. Lagi po nakikinig. Sana may part 11 po from La Union. Pangski The Warriors Vlog. Sana po may movie. Kabayan, salamat po, enjoy listening. Shoutout po sa akin at sa asawa ko na si Jay Castro. Salamat po, Dark Shadow. Paula Gurao, Marian Laborte, Alberto Nakua, Inday Samandero, Reginoob Gamers, Dizay TV. Dark Shadow, grabe talaga ang voice mo. Nakakawalang stress from Chicago, USA. Always, Christina Bugabong. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga USA, sa ating mga kababayan, saan man sulog po kayo ng mundo. Maraming salamat po, Ma'am Christina Bugabong. Hanggang dyan na lang muna po ang ating shoutout. Sa mga hindi po inabot, sundan niyo po ang susunod naming pag-shoutout. Ugaliin po mag-comment sa aming mga video kung ano man po ang inyong mga reaksyon. At ang inyong mga suggestion ay malugod po namin pinasasalamatan. Batiin din natin ang ating mga channel members na sina Apple May Tanwako, Ma'am Rachel Sonio, Tamoltan Sapobia, Ferl Ayanmi, Simple Cooking, Midnight Blue, Aida Odebellas, Almira Aludo, Edong Bulalo, Tony Boy, Jenny Villanueva, and of course sa ating po mga affiliate members na sina Baikong Tausi at Ate Jonah Vlogs. Maraming salamat po sa iyong walang tangkilik na pagsubaybay at pagtangkilik ng aming mga video na ina-upload. Salamat po sa iyong pagpapasensya sa aming po mga baguhang writer. Makakaasa po kayo na lalo pa naming pagbubutihin ang aming mga video na i-upload para po sa inyo upang makapagbigay sa inyo ng aral ang aming mga kwentong itinatanghal. Sa ngalan po ng bumubuo ng iShare Entertainment Production, sa aming mga radio drama talent, mga script writers, mga editors, sa lahat po ng bumubuo ng aming team, ito po si Dark Shadow, buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa muli po, sa inyong kinagigiliwang pakinggang channel, Dark Shadow 101.